Mamaya madisbar ka pa dyan eh. Ganun ba yun? Ay, bakit mo gagawin yun? Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa tsuri ng conspiracy. It is my humble submission, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy by being a principal by inducement. Hindi po ganun eh. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi nga pala- Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. According to the testimony of Arturo Las Cañas, you ordered the killing of June Pala. Niwala kay Las Cañas, lahat na nandun ang participation ng crime niya, kanya. There's a pattern, you know. Look at the pattern of the crimes, kanya lahat ng ano. Do you believe that as a policeman? Would I? Would I? Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon i-confront? Nasaan po si Las Cañas? Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong ninyo, Congressman Las Luistro. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. O eh baka mamaya madisbar ka pa dyan eh. Ganun ba yun? Ay bakit mo gagawin yun? Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Naalala ko yan ko, yung opinion. Yung isa yung representante ng Subic, ang kanya, chismis sa batayan ko eh. Meron kasi ako yung narinig mga chismis eh. Dapat ay niya, sinunod mo kasi may narinig akong chismis. So saan ka nakakita ngayon? Kaya nga, Chismis ang batayan eh. ang alam ko, ang nangyari rito, ang napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ang kahinaan ng proseso. Ngayon po, naging komento nung mga kongresistang galing sa Batangas, sabi niya, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy being a principal by inducement. Going back to your statement that you are taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal. It is my humble submission, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy by being a principal by inducement. Beg to disagree with your premise, ma'am. I understand, Mr. President, but that is a manifestation. Yes, but you know, Thank you, a Mr. police is President. supposed to do his duty. Yun daw pong ginawa ng mga pulis na yon ay parang nahikayat sila ng Pangulo, kaya gumawa ng yung kill ng pagpatay daw ho ng mga inosenteng sibilyan. Ang sinasabi niya siguro, Jen, yung isang parte ng criminal law, na merong tatlong klaseng principal eh. Okay, opo. Ikaw ang pumatay talaga. Ay principal by direct participation. Okay. Kasama ka talaga doon, ano? Eh, ininganyo mo, principal by inducement. Yun pala ibig sabihin. O kaya sa ibang paraan, patago-tago pero ikaw nagbigay ng kung ano-anong insentibo. Anong reward. Principal by indispensable cooperation. So yun yung tatlo na yon. Yan, may kanya-kanyang degree ng pananagutan yun. Okay. Kaya lang din, ang pinag-uusapan natin, korte, bago mo ma-establish kung anong klaseng principal siya, kung principal ng eskwela, biro lang yun. Principal suspect. Ang sinasabi natin dito, korte lamang ang magpapasya sa pamamagitan ng paghabla mo sa kanya. Di ba? Hindi mo pwedeng magmamanifest ka. Magkukonclude ka. Sa akin pong palagay, Mr. Chair, may pananagutan po ang dating Pangulo sa magitan po ng teorya ng principal by inducement. O kaya by conspiracy. Hindi po ganun eh. Wala po kayong karapatan na gumawa ng anumang klaseng opinion sapagkat ang korte lang po ang po pwedeng gumawa niyan. Kasi po pagdating sa korte,
meron pong due process kagaya ng ating sinasabi. Opo, due process Bago po po. tayo makarating do sa pagbibigay po ng desisyon ng korte, yan po ay dumaan sa maraming proseso. Oho. Yung pong dalawang panig ay bibigyan ng kaukulang panahon para ipresenta ang bawat sarili. Pati ebidensya nila, pati yung pangangatwiran ng kapwa-abogado nila, lilinawin sa proseso sa harap ng korte. Oho. Dito sa Quadcom, Jen, kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sinasabi mo kanina, naisaan sila ni Pangulo eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Dito lumitaw ang lahat ng takulangan tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin eh. Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na investigation eh. Ang aking description, inquisition eh. Alam mo kung bakit? Yung inquisition kasi, ang kanyang pagkakaiba sa investigation, sa aking pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry na kung saan merong dalawang panig na nag-uusap. Oho. Okay? Kaya nag-iimbestiga. At merong isang neutral na arbiter na nandun, maring huwes. Opo. Yung inquisition ay isang uri ng investigasyon na walang pakialam sa karapatan na harap sa kanila. Oho. Naalala mo yung inquisition? Yes po. Oh. Na yun ay mabalasik. Walang Opo. ibi-evidence ang pinag-uusapan dyan. Wala kang karapatan ipagtanggol mo yung sarili mo eh. Katulad nitong pagharap ni Pangulong Duterte, nasaan ang due process dyan? Liliwanagin natin isa-isa. Opo. Para siyang akusado eh. Kaya pala kung nung siya tinanong, sabi ni, may singit ko lang ulit, nung tinatanong siya ng isang miyembro ng Quadcom na parang inquisition tanong niya, tatayo ako dito pagka pinagpatuloy mo yan, yung pagtatanong mo yan, ay aalis ako dito. Kaya bigla silang binrake at nahalatangan ng Pangulong Duterte, hindi investigation, hindi po in-end of legislation, kundi inquisition yung line of questioning sa kanya. Inquisition yun. Prosecutory ang process. Yes. Persecution pa nga kapag tinignan mo. Kasi sa tunay na korte, Jen, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Opo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari ang tawag sa kanila ay resource person. Opo. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Opo. Nakita mo, meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Yes. Meron silang ginamit na affidavit ng isang Las Canas kang Opo, Lascana at saka si Matubato. Oo. Paano papayagan ng korte yun, Jen? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Bakit po? Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Ayun. Bago mo affidavit magamit na yun. yun. Oho. Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Paano po kung sworn affidavit nila, na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Di ba? Hindi kasi iaharap kasi nung kanyang abogado, pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Ayun. Kung halimbawa nasa prosecution siya, meron ka ba kanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag? Kasi ngayon pinapayagan na yung judicial affidavit eh. Opo. Para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. No. Oho. Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po, wala. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang ano pangalan, Luistro? Opo. Oh. Congresswoman Luistro. Abogada siya. Oo. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Iharap mo muna yun. Lumang affidavit ata yun kung parang sa Senado pag ginamit. Ipalagay na natin. Oho. Palagay na natin. Hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Ayun. Para sa ganon, hindi masurpresa yung kalaban mo eh. Yung abogado ngayon, kung meron mga abogado, tingnan mo, wala nga abogado si Pangulong Duterte. Oho. Kung meron siyang abogado at tunay na korte ito, mag-o-object na kagad dun eh. Your Honor, there is no basis. Opo. Nasaan po yung Las Canas? Hindi po natin alam kung pirma po niya yan.
Yan po, Xerox copy po yan. I want to see the original copy or the certified true copy. Aabutin ka na sari-saring objection bago mo magamit yung affidavit na yan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Duterte. Ang tanging abogado, sanabi sa kanya, your only role is to give advice as to the right of your counsel, of your client. O itatanong mo, Hindi ka pwede mag-object yung abogado. hanggang saan po Right. ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente? Hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Wala. Walang Hindi ganun. pwede. Hindi pwede yan, Kong. Oo. Wala. Bali, wala. Pangalawa, Kong, last, yaman din lamang meron tayong 15,000 live viewers. Yung bang mga pangyayaring ito doon sa Kamara, kasi inamin na po ni Senador Sonny Trillanes na siya pala ay nakikipag, ang tawag yung ginagawa termino, kuntsabahan sa ICC para talagang ang target ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ngayon, umamin na sila, kaya nila ginagawa yung quackpom na yan. Ang direksyon talaga Oo. para papasukin ng ICC sa ating bansa. At ang dating senador na yan, kung Opo. totoo ang sinasabi nyo, siya palang nakikipagkutsabahan pa sa ICC. Yes. Inamin po niya. Inamin po nakakita niya. ka ng isang Pilipino Oo. na ano na tawag sa Biblia? Yung anong si Judas ipinagkanulo. Ay, pinagkanulo ang ating Panginoon. Opo. Oo. So, ganito rin eh. Ganito rin ang kategorya nito. Isa kang Pilipino na ipagkakanulo mo ang dating Pangulo ng iyong bansa Oo. dahil lamang sa personal mong galit na hindi ko maintindihan kung saan ang galing. Di ba? Oho. Nag-file na siya ng katakot-takot na hindi man lang niya mahintay yung korte na magpasya doon sa kanyang mga ipinail na kaso. Oho. Parang ikaw dyan, halimbawa. Kunyari, humingi ka ng tulong sa akin. Opo. Oo. Hindi ka pa nagkasi, pinuntaan mo na naman si Jen. Hindi, parang magagalit ako sa iyo, Jen. Oho. Ikaw naman ka, tinawagan mo na nga ako, isang araw pa lang naman na nga, tapos pumunta ka na kagad kay Nelson. Oho. Nagsumbong na kagad. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala doon sa mga korte na kung saan inihain mo yung mga katakot-takot na kaso na yan, hindi ka makapaghintay, pumunta ka na naman sa Quackcom para dito ka magsumbong uli. Walang kaugnayan na sinasabi mo eh. Oho. Di ba? Wala ngang abogado na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Oho. Kasi kung nandun yung abogado, merong abogado, ngunit hindi siya papayagan na magtanggol. Ang gagawin lang sa kanya, bulungan mo lang sa kanyang karapatan. Ang isa sa karapatan ng isang akusado, kung matataguri ang akusado si Pangulong Duterte, i-confront niya yung accuser. Opo. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon i-confront? Nasaan po si Las Cañas? Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong ninyo, Congressman Las Luistro. Opo. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Oho. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Oho. Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. O baka mamaya madisbar ka pa dyan eh. Ganun ba yun? Bakit mo gagawin yun? Oo. Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa tsuri ng conspiracy. Oo. Hindi po ganun eh. Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Oo. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi nga pala- Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Naalala ko yan, Kong, yung opinion. Yung isa yung representante ng Subic, ang kanya, chismis sa batayan, Kong eh. Meron kasi ako yung narinig mga chismis eh. Dapat niya, sinunod mo kasi may narinig akong chismis. So, saan ka nakakita ngayon? Kaya nga, Chismis ang batayan eh. ang alam ko, ang nangyari rito, ang napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ang kahinaan ng proseso. Oho. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito. In aid of legislation. Talagang ang target lang, 2 tao pala, Kong, ano? Oo. Dating Pangulong Duterte at si BP. Sisipin mo, meron na nga silang nagawang Oo. panukalang batas sa Meron na extrajudicial killing. Opo. Bakit pinagpapatuloy pa nila ito? Oho.
Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, the last time I checked, this Quadcom was already able to file Opo. a House Bill, number 10869 yata or whatever. Yes po, tama. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapag-file na po tayo. Saka na natin pag-usapan kung yung pinal yung House Bill ay may kwenta. Hindi kasi kung yung marami na abogado nagko-question ngayon, mayroon ako nakita mga abogado nagkasalita ngayon, ano anyang House Bill tungkol sa EJK? Matagal namang bawal. Kailan ba mayroon bang batas sa sumasang-ayon sa EJK? Kapag tiningnan mo nga yung definition, matatawa ka eh. Oho. Kasi yung extrajudicial killing covered na ng murder. Opo. Pagpatay, bawal talaga yun. Sabi niya, yung daw pagpatay na walang judicial sanction. Meron bang judicial wala na nga death penalty ngayon eh. Kaya hindi papayagan yan. Lahat na extrajudicial killing eh. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan yan. Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa akin palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ng due process. Nakakahiya ang Quadcom. Oho. Hindi, nagkamali ako. Quadcom pala. Pero